Blessed morning po sa ating lahat. Muling isang kasiyahan na makasama po namin kayo at tayo magkasama-sama sa ating daily devotion po na ginagawa dito sa St. Paul, alas 6 ng umagas, Lunes hanggang Sabado. Ang ating pong leksyonaryo ay matatagpuan po sa Matandang Tipan, sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 65, talatang 17 hanggang 19. At ito po ang sinasaad. 17. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang bakas ng nakaraan ay ganap na malilimutan. Talatang 18. Kaya naman kayo'y dapat magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Talatang 19, ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy wala ng pagtangis o panaghoy man lamang. Ito po ang salita ng Diyos. Sa ating buhay, may pagkakataon na tayo ay nakakaramdam ng kabiguan, lalo na dito sa mundong ito, hirap, mga sakit, at hindi ligid sa atin na ang nangyari, ilang linggo pa lamang ang nakakaraan, ang nangyari sa Cebu. At nitong nakaraang 2 araw, ay isang super typhoon uli ang dumaan sa atin at ang Northern Luzon ang siyang tinamaan. Naalala ko tuloy yung mensahe ni Bishop Nakpil na sa ating buhay, kaagibat na ng kasiyahan ng lungkot, ang mabuti at masama, kaginhawahan at kahirapan. Nang tayo'y pinanganak, naandun na ang galak, kasiyahan at kalungkutan. Ngunit ang mga anak ng Diyos, ang wika ni Bishop Nakpil, tinawag niyang isang we people of God, sons of God, are more than a conqueror. At sa mga talatang binasa natin, may magandang balita na ipinangako ang Diyos. At ang salitang sa talatang 17, ako ang lilikha ng bagong lupa at langit. Hindi ito kagagawa ng tao o anumang teknolohiya, kung hindi ang mga bagay na itong kanyang nilikha ay bunga ng kanyang kapangyarihan at ito'y nakalahad sa Genesis 1, the story of creation. In the beginning, mula sa walang hugis at anyo, na balot ng dilim at sa kapangyarihan ng Diyos ay nagkaroon tayo ng liwanag at buhay dito sa sanglibutan. Sa talatang 17, ang sabi niya, ako ang lilikha. Isang kapahayagan na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Pinagmumulan lahat ng mga simula at siya lang ang makakagawa ng isang ganap na pagbabago. Hindi lamang sa ating paligid na ating nakikita, kundi higit sa lahat, ang paglikha ng bagong puso ng tao. At ang pananaw ng buhay ng tao ay maiiba ng ganap. Sa talatang 18, ang sabi dito, at pag ang pagbabagong ito ay natupad na at nagawa ng Diyos, ang tunay na kagalakan at saya at katiwasayan ay ating madadama.
At sa talatang 11, ang sabi ni Yahweh, ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at mamayan nito ay wala ng pagtangis at panaghoy. Dito makikita natin yung kagustuhan ng Diyos, ang plano ng Diyos. Kagustuhan niya na malikom lahat ng kanyang mga anak. At may pangako siya sa kanyang mga anak na ito. Isang Jerusalem ang kanyang nilikha para doon madama ng tao ang tunay na kagalakan at katiwasayan ng buhay. Ang tunay na kagalakan at katiwasayan ng buhay ay madadama natin sa presensya ng Diyos. Ako ang lilikha, isang kapahayagan ng lahat ng bagay. Ang isang ganap na pagbabago ay nagmumula sa Diyos. Kaya kung tayo ay may tunay na relasyon at lalapit tayo sa Panginoon, kahit nasa magulong mundo tayo, madadama pa rin natin, maaari nating maranasan at masulyapan ang sinasabing bagong langit kahit tayo ay nasa gitna pa rin ng lumang lupa dahil nandoon tayo sa presensya ng Diyos. Sa totoo lang, may nabasa ako sa isang reels sa Facebook at ito ang sabi, ang luha mo ay magiging saya, ang pagod mo ay magiging sigla, bigat ng puso mo ay magiging ginhawa, at sa gitna ng bagyo at baha, mararanasan mo ang himala at pag-iingat ng Diyos. Ganito kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam ko, nadama natin. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ang laki ng sakop na dumating ng super typhoon na ipinahayag na darating noong linggo. Ngunit ito ay humina. Isang patunay lamang na sa lahat na nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na ang kalikasan, ang Diyos ang may kapangyarihan. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. At sa kanyang pangako, na kahit sa gitna ng dilim, kahit sa gitna ng kawalanlan, pag sinimulan ng Panginoon na baguhin ang lahat, bagong lupa, bagong langit, at tayo ay magtitiwala sa mga pangakong ito at hahayaan nating kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Ganito ang mangyayari. Ganito kumilos ang ating Panginoon. Nadama natin nitong linggo ang pagliligtas niya, ang pag-iingat niya sa gitna ng super typhoon, sa gitna ng bagyo at baha. Nadama natin ang pagkilos ng Panginoon. To God be the glory. Tayo'y manalangin. Thank you, Lord, sa iyong mga salita, sa pagbibigay ng kalakasan at patuloy, Panginoon, na kami ay umaasa, nagtitiwala sa mga pangako mo, Panginoon. Narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, lumuluhod at humihingi ng iyong gabay, proteksyon at lalong-lalo na, Lord, wisdom na manggagaling sa iyo.
habang kami ay naghihintay dito sa lupa ng iyong muling pagbabalik, habang kami ay nagjo-journey andito pa sa lupa, Panginoon, sa aming journey, sa aming buhay na ito. Lord, palakasin mo ang aming pananampalataya, O Lord, upang sa aming buhay, Panginoon, ay maihayag, Panginoon, yung mga pagpapala mo na ipinakikita sa amin, Panginoon, ay amin ding ito ay mapakita at mapadama sa aming kapwa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga kapatid na dumadaan sa pagsubok at sa panahon ng kawalan. Lord, ipadama mo sa kanila ang iyong akap, ang iyong pagmamahal at kalinga. Sa aming pagkukulang, Lord, at aming mga kasalanan, patawarin mo kami, O Lord. Alam ko, Panginoon, na sa mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, na ando doon, Panginoon, ang iyong proteksyon. Lord, sa mga kapatid namin nangangailangan ng iyong kalinga, O Lord, akapin mo sila. Ipadama mo, Panginoon, na naandiyan ka, handa, Panginoon. Handa kang likumin o yakapin kami, Panginoon, at dalhin kami, Panginoon, sa isang lugar kung saan madadama namin, Panginoon, ang kapayapaan dahil kami ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, O Lord. Lord, palakasin mo kami at alam mo, Panginoon, mula sa iyo ang simula ng pagbabago namin sa buhay. Lord, nawa, Panginoon, pahintulutan ka namin, Panginoon, na simulan ang buhay namin ito at ilagak namin, Panginoon, ang aming kinabukasan sa iyo. Lord, muli, patawarin mo kami. Salamat sa iyong pagmamahal. Sa kabila ng aming pagkukulang, hindi mo kami sinusukupan, O Lord. Muli, patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.